Good morning uli. Medyo naputol ang aking live. Pero babanggitin ko na ang lahat ng group chat na pinapasahan ko ng aking mga binabasang Word of God. Mapapalad kayo kasi kayo'y napapasama at nakakabasa ng salita ng Diyos. Bihira na sa mga taong magbigay ng oras at panahon, mag-ubos ng load, mag-ubos ng panahon para kay God. Pero ako salamat sa Diyos. Sa puso ko, inilalagay niya ang kasigasigan at gana para gawin ko ito. Napakasarap. Mga group chat na babanggitin ko, kauna-unahan ng God's Love and Prosperity, Group 1, God's Love and Prosperity in Jesus' name. Group 2, bakit naging dalawa po yan? Hinati ko po yung member kasi medyo nagahang yung cellphone ko. Pangatlo, Family Natividad Build Group. Darating ang araw, ang lahat ng mga kapatid ko i-build group ko. And Senior Citizen Group. Proper lot interior design. Ebanghelyo sa pagbabalita. Most JCP Evangelism. Yan po yung mga pinapasahan ko ng lahat ng ginagawa kong morning devotion. Yung sa akin lang, pwede mong pakinggan, pwedeng hindi, pwede mong panoorin, pwedeng hindi. Hindi ako magdaramdam doon kasi nagpapasalamat ako kahit sa ganitong paraan ay nagagamit ako ng Diyos. Yun lang. At yung lalo na yung mga nag-delete group, okay lang sa akin yun. Kasi hindi naman ako ang gumawa ng mga group chat na katulad ng God's Love and Prosperity. Hindi ako gumawa niyan. Kaya wala magiging problema para sa akin. Ang sabi nga ng Diyos, mawala man sila anak, wala man matira, kung ikaw yung kaisa-isa, nananatili, na nakatindig, at tagahayag ng kanyang salita. Pagpapalain ko ang mga ganon tao. Ngayon, babasa na po tayo ng ilang mga verse. At itong mga verse na babasahin ko ay tungkol sa kabutihan ng Diyos. Alam ko ang Diyos naging mabuti sa inyo. Sa akin, mas lalong naging mabuti ang Diyos para sa akin. Kasi, kilala ninyo ko. Kilala ninyo ko kung sino ako tumarang. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos nang dahil sa Kanya, natuklasan ko ang tunay na ginto, tunay na yaman, tunay na kaligtasan. Wala akong pag-aari dito sa mundo. Wala akong bahay at lupa. Wala akong sasakyan. Wala akong negosyo. Marami
Pero kahit kailan hindi nagpabaya ang Diyos sa akin. Ito, nagbabayad ako ng renta. Problema ni Lord yun, hindi ko problema yun. Yan yung kabutihan na ginagawa sa akin ng Diyos. Yung pagkain ko, kumakain ako ng 4 na beses sa isang araw. Di ba kabutihan ng Diyos yun? Wala akong trabaho, walang tumutulong sa akin, kundi ang Diyos lang. Ang Diyos lang ang nagpo-provide sa akin ng lahat. Renta, tubig, kuryente, pagkain at lahat ng mga kailangan. Siya ang gumagawa ng paraan. Ganong kabuti ang Diyos. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo. Ipinahayag natin na ang Diyos ay mabuti. Paano natin may papaliwanag? Maraming talata sa Biblia ang nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Isa na sa mga talatang kadalasan ginagamit ay mula sa aklat ng awit. Basahin natin ang aklat ng awit. Talata 145. Kabanata 9. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat, at ang kanyang habag ay nasa lahat ninyong mga gawa. Ang talatang ito ay nagpapakilala ng pagiging mabuti ng Diyos sa lahat ng kanyang nilalang at ang kanyang walang hanggang habag. Kung meron kang ibang partikular na aspeto ng kabutihan ng Diyos na gusto mong talakayin, maaari tayong maghanap ng ibang talata na mas angkop. Sa aklat ng awit, talata 100, kabanata 5. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salin lahi. Ang talatang ito ay naglalaman ng pagbanggit sa walang hanggang pag-ibig at katapatan ng Diyos na nagpapakita ng kanyang kabutihan sa lahat ng panahon. Sa aklat ng Roma, babasahin ko po. Talata 8, kabanata 28. At nalalaman natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Napakaganda nito, baka dinabasa ko. Pag pinagninilayan ko ang mga salitang ito, minsan ako'y nagtatanong sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, sa gabi bago akong matulog, Ama, nagustuhan mo ba yung mga ginagawa ko? Kung may kulang, ikaw ang magdagdag. Ako'y gawin mo kasangkapan lang na para magamit mo. Lagi ko pong sinasabi sa iyo, Ama, na gamitin mo yung buhay
konting panahon na lang ang ilalagay namin dito sa mundo. Yun ang lagi kong sinasabi sa Kanya. At yun ang lagi kong idinideklara sa Kanya. Kasi sabi ko, ayokong masayang ang lahat ng ginagawa kong ito, Ama. Gusto ko ikaw ang maluwalhati sa mga ginagawa ko. Ipinakita nito sa kahit sa gitna ng mga pagsubok, karugtong to, at hirap, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal. Sabi nga sa Aklat ng Santiago, sa Aklat ng Santiago, Kabanata 1, Talata 17. Bawat mabuti at sakdal na kaloob ay buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na nasa Kanya ay walang pagbabago ni anino man ng pag-iiba. Ang talatang ito ay nagsasabi na ang lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. At siya ay hindi nagbabago na nagpapakita ng Kanyang patuloy na kabutihan. Basahin ko ang Aklat ng Awit. Kabanata 34, Talata 8. Tikman ninyo at tignan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang taong nanganganlong sa Kanya. Praise the Lord! Ikaw ang aking kanlungan na maalam mo yun. Sanggahin ko lahat ang gawa ng kapwa para hindi na dumating sa akin. Hinamon tayo ng talatang ito na maranasan ang kabutihan ng Diyos mismo at natitiyak na sino mang tumatalima sa Kanya ay mapalad. Thank you, Lord. Salamat. Babasahin ko muli yung awit. Uulitin ko lang po. Tikman ninyo at tignan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang taong nanganganlong sa Kanya. Biro mo, makapangyarihan kakanlungan ka para hindi ka tamaan ng anumang salot dito sa mundong ito. Dito tayo matatapos. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa konsepto na ang Diyos ay mabuti at ang Kanyang mga gawa ay palaging nakatuon para sa ating ikabubuti. Maaari mong talakayin ang bawat isa sa kontekstong ito ng iyong karanasan. At kung paano mo nasaksihan ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Magbibigay lang po ako ng aplaso na nangyari sa buhay ko dahil sa kabutihan ng Diyos.
sa akin ay nagbabantay upang ako'y hindi maagaw ng Nung kaaway. mangyari ang pandemic, 2020, halos nandito lang ako sa loob ng bahay. Ginawa ko yung oras na pamamalagi ko sa loob ng kwartong ito. Ang mag-research, ang alamin, ang magbasa, at ang manalangin. At kausapin si Lord. Sabi ko, Ama, ako'y nag-iisa lang dito. Hindi pwedeng lumabas. Hindi pwedeng umalis. Hindi pwedeng bumili. Nung kainitan ng pandemic na yan, ang daming bawal. Lalo na ang mga senior na katulad. Pero doon ko nakita kung gaano kabuti. Hindi niya ako pinabayaan. Yung dumarating sa aking mga ayuda, yun ang ginagamit ko ng panahon ng pandemic. Hindi ko lang matandaan ano. Si Ilyas na lingkod niya sa Sareta, wala siyang makain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng pagkain mo sa mga uwak. Uwak ka? Ano pagkakaalam nyo sa uwak? Para sa akin, ha? Putulin ko muna po sandali. Medyo nagloko yung internet ko. Idudugtong ko na lang pag naayos ko na. Maraming salamat po.